Pinunit ko ang aking huling habilin. Oo, tama ang narinig ninyo. Ang dokumentong naglalaman ng lahat ng aking pinaghirapan, ang bawat gusaling itinayo ko, ang bawat pisong inipon ko para sa kinabukasan nila. Kinuha ko iyon at sa harap ng aking abogado, pinunit ko ng pira-piraso. Ang 3 bilyong pisong mana na dapat ay sa kanila, ginawa kong abo sa isang iglap. Isang pirma lang ang katapat ng lahat ng iyon. At binura ko. Marahil, iniisip ninyo, anong klaseng ama ang gagawa niyan? Anong klaseng tao ang ipagkakait ang bunga ng kanyang buong buhay sa sarili niyang pamilya? Isang taong nagising sa katotohanan. Isang taong namulat mula sa isang napakatagal at napakasamang panaginip. Hayaan ninyong ikwento ko kung bakit. Ang pangalan ko ay Ricardo Santos. Cardo, para sa mga kaibigan. 70 taong gulang na ako. At ang kwentong ito ay nagsimula 3 araw bago ang araw na dapat sana'y pinakamasaya sa buhay ng aking kaisa-isang anak. Ang araw ng kanyang kasal. 11:00 na ng gabi noon sa aming bahay sa Tagaytay. Ang katahimikan nakakabingi. Yung tipo ng katahimikan na nararamdaman mo hanggang sa kaibuturan ng iyong mga buto. Nagising ako dahil sa pamilyar na pakiramdam. Isang panunuyo sa lalamunan at isang malakas, abnormal na pagtibok sa aking dibdib. Ang puso ko, ang matagal ko ng kalaban, kinapa ko ang misita sa tabi ng aking kama, hinahanap ang bote ng aking gamot, ang gamot na nagpapanatili sa akin na buhay. Pero walang laman. Ang asawa kong si Marisa, siya ang laging nag-aasikaso niyan. Siya ang laging nagpapaalala, Cardo, inumin mo na ang gamot mo, na may ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit sa gabing iyon, sa gabing pinakakailangan ko, nakalimutan niya. O iyon, ang akalo ko. Dahan-dahan akong bumangon, nilalabanan ang pagkahilo. Kailangan ko ng tubig, kailangan kong pakalmahin ang sarili ko. Habang naglalakad ako sa pasilyo, sa malamig na marmol na sahig ng bahay na ako ang nagpagawa, may narinig ako. Isang tunog na hindi dapat nandoon. Hindi ito hangin, hindi ito kuliglig. Galing ito sa aming pool house. Isang mahinang ungol, isang halakhak, isang daing na puno ng pagnanasa. Sino ang naroon sa ganitong oras ng gabi? Dahan-dahan akong lumapit, nagtatago sa mga anino ng halamanan. Ang ilaw sa loob ng pool house ay malabo, ngunit sapat na para makita ko ang isang siwang sa kurtina. Sumilip ako, at ang nakita ko, sana pala ay hindi ko na lang nakita. Sana pala ay nanatili na lang akong bulag. Doon, sa ibabaw ng mamahaling sofa na binili ko pa mula sa Italia, nakita ko si Marco, ang mapapangasawa ng aking anak. Ang lalaking itinuring ko na ring parang tunay na anak. Ang lalaking dapat ay nangangalaga kay Angela. At sa ilalim niya, ang aking asawa, si Marisa, ang babaeng pinakasalan ko 10 taon na ang nakalipas. Ang babaeng inalagaan ako pagkatapos ng aking huling atake sa puso. Ang puso ko, ang puso ko. Hindi lang ito lumaktaw. Parang huminto ito ng tuluyan, pero hindi iyon ang pinakamasakit. Ang pinakamasakit ay ang kanilang mga salita. Ang kanilang mga bulong sa gitna ng kanilang pagtataksil. Narinig ko ang boses ni Marco, mayabang at puno ng pananabik. 3 araw na lang, baby. Kapag pumirma na si Angela sa kontrata ng kasal, makukuha na natin ang lahat, ang 3 bilyong piso. Mapupunta sa kontrol ko. At ang sagot ng asawa ko. Ang sagot niya ang tuluyang bumasag sa aking pagkatao. At anong gagawin natin sa matanda? Tanong ni Marco. Nagkibit balikat lang si Marisa. Isang kilos na napakalamig na parang pinagyelo ang dugo sa aking mga ugat. Hayaan mo siya, sabi niya. Ang puso niya, ticking time bomb na yan. Saka, dinoble ko na ang dosis ng gamot niya ngayong gabi. Isang espesyal na dosis. Kung hindi siya ma-stroke sa stress ng kasal, baka isang gabi, hindi na lang siya magising. Dinoble niya ang dosis. Hindi niya nakalimutan. Sinadya niya. Bawat tableta na ibinibigay niya sa akin tuwing umaga na may kasamang halik ay hindi pala gamot. Ito pala ay isang dahan-dahang paglason. Walang utang na loob, walang konsensya. Isang hayop na nag-aabang lang na bumagsak ang kanyang biktima. Ang lahat ng pag-aalaga niya, ang lahat ng pag-aalala, ay isang malaking pagpapanggap. Sa sandaling iyon,
Gusto kong sipain ang pinto. Gusto kong kunin ang pinakamalapit na matigas na bagay at tapusin sila. Gusto kong isigaw sa kanila ang kanilang katrayduran. Ngunit hindi ako isang hangal na matanda. Hindi ako isang taong padalos-dalos. Ang imperyong ito, hindi ko ito itinayo sa pamamagitan ng galit. Itinayo ko ito sa pamamagitan ng isip, sa pasensya. At sa gabing iyon, habang pinapanood ko silang magdiwang sa ibabaw ng aking magiging libingan, isang plano ang nabuo sa aking isipan. Isang plano na mas malamig pa kaysa sa sahig na aking kinatatayuan. Hindi ito matatapos sa dugo, hindi. Matatapos ito sa paraang hindi nila kailanman inaasahan. Sa panulat, sa papel, sa batas, ibabagsak ko sila gamit ang mismong bagay na kanilang inaasam. Ang pera, ang kasakiman nila, ang magiging kanilang sariling lason. Hindi ito paghihiganti, ito ay katarungan. Ang katarungan ng isang ama para sa kanyang anak at ang katarungan ng isang taong tinuring silang pamilya. Pero tinrato lang pala siyang isang bangko na hinihintay maubusan ng laman at iyon ay nagsimula pa lamang. Bago tayo magpatuloy sa kwentong ito, mangyaring mag-subscribe po kayo sa ating channel at kung maaari, i-like nyo na rin po ang video na ito. Sabihin nyo rin po sa amin sa comment section kung saan kayo nanonood para malaman namin kung hanggang saan nakakarating ang ating mga kwento. Salamat po. Ang lamig ng damo sa aking mga binti ay parang kagat ng libo-libong langgam, ngunit hindi nito matalo ang apoy na nag-aalab sa aking dibdib. Ang asarol, mabigat ito sa aking mga kamay. Isang pirasong bakal na karaniwang ginagamit para sa paghahalaman, para magtanim ng buhay. Ngunit sa sandaling iyon, sa ilalim ng mapanlinlang na liwanag ng buwan, isa lang ang nasa isip ko, ang gamitin ito para kumitil. Oo, para kumitil. Nanginginig ang aking mga kamay, hindi dahil sa takot o sa aking mahinang puso, kundi dahil sa isang galit na hindi ko pa naramdaman sa buong 70 taon ng aking buhay. Isang galit na dalisay. Isang galit na humihingi ng katarungan. Ang mga halakhak mula sa loob ng pool house ay parang mga sundang na paulit-ulit na itinarak sa aking likod, ang aking asawa, at ang lalaking dapat ay magiging asawa ng aking anak. Magkasama, nagpaplano, nagdiriwang sa aking nalalapit na kamatayan. Ang bawat tibok ng aking puso ay isang sigaw na nagsasabing, "Tayo na, Cardo, tapusin mo na sila, isang hakbang na lang at sisipain ko na ang pinto. Hahayaan kong makita nila sa aking mga mata ang impyernong kanilang nilikha bago ko ito ibuhos sa kanila." Itinaas ko na ang asarol. Ramdam ko na ang bigat nito, handa nang ibagsak. Ngunit bigla, isang anino ang gumalaw sa gilid ng aking paningin. Bago pa ako makalingon, isang malamig na kamay ang biglang tumakip sa aking bibig, mabilis at tiyak. Kasabay nito, isang braso ang mahigpit na pumulupot sa aking dibdib. Hinihila ako paatras, palayo sa liwanag. Pabalik sa mas malalim na dilim ng hardin. Nagpumiglas ako. Ang unang pumasok sa isip ko, kasabwat. Mayroon silang kasabwat na nagbabantay. Handa ko nang ihampas ang asarol sa kung sino mang humahawak sa akin. Nang isang pamilyar na boses ang bumulong sa aking tainga. Isang bulong na puno ng pagpipigil at utos. "Tay, tama na. Shh! Huwag kang gagawa ng ingay." Natigilan ako. Ang bigat ng asarol ay biglang naging 10 beses na mas mabigat. Ang mga kalamnan ko parang nanigas. Ang boses na iyon, kilalang kilala ko. Ang boses na iyon, ang unang salitang narinig ko pagkatapos kong maging ama, ang boses ng aking anak, si Angela. Dahan-dahan siyang nagluwag sa kanyang pagkakahawak, ngunit nanatili ang kanyang kamay sa aking bibig, isang paalala na manahimik. Lumingon ako. Sa dilim, ang tanging liwanag lang ay mula sa buwan, at sa sinag nito, nakita ko ang kanyang mukha. Maputla siya. Pero ang kanyang mga mata, doon ako natigilan ng tuluyan. Walang luha, walang bakas ng gulat, walang pighati. Ang mga matang nakatingin sa akin ay hindi mga mata ng isang nobyang nasaktan. Ang mga ito ay mga mata ng isang general na sinusuri ang larangan ng digmaan, malamig, nakapokus, at puno ng determinasyon. Tumingin siya sa asarol na hawak ko.
Pagkatapos ay sa bintana ng pool house at sa huli, direkta sa aking mga mata. Tay, ulit niya. Ang boses niya ay kasing lamig ng hangin ng gabi sa Tagaytay. Ibaba mo yan. Kung papasok ka diyan ngayon, ikaw ang makukulong. At sila ang mananalo. Inalis ko ang kanyang kamay sa aking bibig. Ang hangin ay parang hirap pumasok sa aking mga baga. Anak, sila'y, nauutal kong sabi. Hindi ko mahanap ang tamang salita para ilarawan ang kasuklam-suklam na kanilang ginagawa. Alam ko, putol niya sa akin. Ang dalawang salitang iyon, alam ko, ay mas malakas pa ang epekto kaysa sa isang sampal. Paanong alam niya? Alam mo? Tanong ko. Ang boses ko ay halos isang pabulong na lang. Paano mong nalaman? At hinayaan mo pa rin siyang hawakan ka. Hinayaan mong ngitian ka ng babaeng yan? Hindi niya sinagot ang tanong ko. Sa halip, hinila niya ang aking braso. Halika, Tay. Kailangan nating umalis dito, bago nila tayo makita. Nagmatigas ako. Hindi ako aalis. Hindi natin sila pwedeng hayaan lang. Huminto siya at hinarap ako. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa kalahati ng kanyang mukha at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bagay sa kanya na hindi ko pa nakita dati. Isang katatagan. Isang talino na nakatago sa likod ng kanyang malumanay na ngiti. Sa tingin mo ba'y simpleng panloloko lang ito, Tay? Tanong niya. Ang kanyang boses ay may diin na nagpatigil sa akin. Sa tingin mo ba'y tungkol lang ito sa pera? Hindi. Mas malala pa kaysa sa inaakala mo at maniwala ka sa akin, pagbabayarin natin sila. Sa bawat kasinungalingan, sa bawat pagtataksil, pero gagawin natin ito sa paraan ko. Ang tamang paraan. Lumingon ako sa pool house. Naririnig ko pa rin ang kanilang mga bulungan, ang kanilang mga tawa, ang mga tunog ng kanilang tagumpay. Isang tagumpay na ninakaw mula sa aking pamilya. Isang tagumpay na itinayo sa ibabaw ng aking magiging libingan. Tumingin ako sa asarol sa aking kamay, pagkatapos ay sa aking anak. Sa kanya, nakita ko ang hinaharap. Sa asarol, nakita ko lang ang isang madilim at marahas na katapusan para sa akin. Ibinaba ko ang asarol. Ang tunog ng pagbagsak nito sa damuhan ay parang isang pagsuko. Ngunit sa totoo lang, ito ang simula. Ang simula ng tunay na digmaan. Tumango ako sa kanya. At sa isang iglap, nawala kami sa kadiliman, iniwan ang mga buwitre na magdiwang sa isang tagumpay na hindi kailanman magiging kanila. Ang pinto ng aming wine cellar ay bumagsak sa likuran namin. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa maliit na espasyo, tila isinasara kami mula sa kasuklam-suklam na katotohanan sa labas. Ang biglaang katahimikan ay nakakabingi. Ilang sandali lang ang nakalipas, ang aking mundo ay puno ng mga tunog ng pagtataksil. Ngayon, ang tanging naririnig ko lang ay ang ugong ng air conditioner at ang sarili kong hirap na paghinga. Binuksan ni Angela ang ilaw. Ang malambot na liwanag ay tumama sa daan-daang bote ng alak na kinolekta ko sa loob ng maraming taon. Mga alak na binili para sa mga selebrasyon, para sa mga tagumpay. Ngayon, parang mga saksi sila sa aming pinakamalaking kabiguan. Bumagsak ako sa isang lumang silyang katad sa isang sulok. Ang kamay ko ay nakahawak pa rin sa aking dibdib. Ang puso ko, parang kabayong nagwawala. Gustong kumawala sa kulungan ng aking mga tadyang. Tumingala ako sa aking anak. Nakasandal siya sa mesa, nakakrus ang mga braso. Sa ilalim ng matapang na ilaw, mukha siyang reyna. Walang panginginig sa kanyang mga kamay. Walang pamumula sa kanyang mga mata. Para sa isang babaeng malapit ng ikasal sa isang halimaw, nakakatakot ang kanyang kahinahunan. Kailangan ko ng telepono, sabi ko. Ang bawat salita ay isang pakikibaka. Tatawagan ko ang pulis. Ikakansela ko ang kasal, ang caterer, ang lahat. Susunugin ko ang lahat. Tay, itigil mo yan, sabi ni Angela. Ang kanyang boses. Walang emosyon. Kalmado. Itigil? Sumigaw ako. Ang boses ko ay basag dahil sa pinaghalong galit at pighati. Hindi mo ba narinig, Angela? Pinaplano nilang patayin ako. Pinagtatawanan nila ito. Hindi ako uupo dito at hahayaan silang makatakas. Sinubukan kong tumayo, puno ng adrenalin, ngunit ang aking mga binti ay parang tingga. Bago pa ako makahakbang, nasa harapan ko na si Angela. Hindi niya ako niyakap para pagaanin ang loob ko. Hindi niya ako inalo. Sa halip,
Itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal ang aking pisngi. Hindi ito malakas, hindi ito marahas, ngunit ang hapdi nito ay sapat na para magising ang aking isipan mula sa pulang ulap ng galit. Napatulala ako sa kanya. Ayusin mo ang sarili mo, Ricardo, utos niya, gamit ang buong pangalan ko sa unang pagkakataon sa buong buhay niya. Isang bagay na hindi ginagawa sa kulturang Pilipino maliban kung seryoso ang sitwasyon. Ikaw ang nagtayo ng Santos Empire. Kumilos ka ng naayon. Ang pagpapanik, iyan ang ikamamatay natin. Ang galit, walang patutunguhan. Kailangan natin ng yelo. Yelo sa ating mga ugat ngayon. Napaupo ako pabalik sa silya. Hinihimas ang aking pisngi. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, napagtanto kong hindi ko kilala ang babaeng nasa harapan ko. Hindi ito ang aking munting anghel na naglalaro sa hardin. Ito ay isang mandirigma. Paano? Bulong ko. Paano mo nalaman? Naglakad siya papunta sa lalagyan ng alak, kumuha ng isang bote ng brandy at nagsalin sa isang baso. Iniabot niya ito sa akin. Inumin mo, sabi niya. Uminom ako. Ang anghang ng alak ay gumising sa aking sistema. 3 buwan na ang nakalipas. Nagsimula siyang magkwento habang naglalakad-lakad. Napansin kong may pangalawang telepono si Marco. Isang burner phone. Naging pabaya siya. Akala niya isa lang akong mayamang babae na walang alam kundi magtanim ng bulaklak at magplano ng kasal. Kumuha ako ng pribadong investigador. Hindi isa sa mga corporate na tao mo, Tay. Isang magaling. Mula sa Quiapo. Yung tipo na sanay maghalungkat ng mga sikreto para sa mga kaso ng hiwalayan. Huminto siya. Hindi siya personal trainer, Tay. At hindi Marco ang tunay niyang pangalan. Ito ay si Kyle Reyes. Isa siyang high-class male escort mula sa Las Vegas na may mga kliyente dito sa Maynila. Kinontrata siya ni Marisa 2 taon na ang nakalipas. Ang bayad, 3 milyong piso. Ang trabaho niya? Ligawan ako, paibigin ako at dalhin ako sa altar. Dahil alam ni Marisa ang mga nakasulat sa iyong huling habilin. Mas alam pa niya kaysa sayo. Alam niyang hindi niya magagalaw ang 3 bilyong pisong trust fund hanggat hindi ako ikinakasal. Parang gumuho ang mundo ko. Ang 10 taon. Ang mga ngiti. Ang mga yakap. Lahat ay isang palabas. Isang mahabang panloloko. Pinaglaruan niya tayo, sabi ko. Magaling siya, pag-amin ni Angela. Pero nagkamali siya ng isa. Minamaliit niya ako. Hindi niya namalaya na dugo mo. Dugo ng isang mandirigma ang nananalaytay sa akin. Lumapit siya. Kung kakansilahin natin ang kasal ngayon, aalis sila. Oo, pero si Marisa, makukuha niya ang settlement mula sa prenup, 600 milyong piso. Tay, hindi iyon hustisya. Bonus pa iyon sa kanya. Ayokong umalis silang may dalang tseke. Gusto kong umalis silang nakaposas. Gusto kong mabulok sila sa bilibid habang buhay. Pero para mangyari yon, kailangan nating hayaan silang gawin ang krimen. Kailangan nilang pumirma sa mga papeles. Kailangan nilang isipin na nananalo na sila. Inilabas niya ang isang maliit, malinaw na bote mula sa kanyang bulsa. Narinig mo sila tungkol sa gamot, sabi niya. Pinalitan ko ang mga tableta mo noong 1 linggo pa. Ang iniinom mo sa loob ng 7 araw. Purong bitamina lang. Pero ito, itinaas niya ang bote. Ito ang inilalagay niya sa lalagyanan mo. Pinatakbo ko sa laboratorio. Digoxin, na may halong malakas na pampatulog. Ginagaya nito ang atake sa puso. Kung ininom mo to ngayong gabi, hindi ka na sana nagising. Isang malamig na pawis ang bumalot sa akin. Araw-araw. Iniaabot sa akin ng aking asawa ang aking kamatayan, kasama ng isang halik. May plano ako, Tay, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy, mapanganib. At kailangan mong maging pinakamagaling na aktor sa buong buhay mo. Kailangan mong magpanggap. Kailangan mong hayaan ang lalaking iyon na tumayo sa altar kasama ko. Kailangan mong ipaisip sa kanila na ikaw ay isang matandang mamamatay na, nawawala sa sarili. Tinitigan ko ang aking anak. Hindi siya humihingi ng pahintulot. Humihingi siya ng kasosyo sa digmaan. Inubos ko ang brandy. Nawala ang takot. Nawala ang pighati. Ang natira ay isang malamig at matigas na determinasyon. Sabihin mo sa akin kung ano ang kailangan kong gawin, sabi ko.
Isang nakakatakot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Una, sabi niya, tatawagan natin si Attorney Elena Cruz. Gisingin natin siya. Marami tayong papeles na kailangang pekein bago sumikat ang araw. At, Tay, mag-practice ka ng manginig. Bukas, kailangan mong magmukhang may isang paa ka na sa hukay. Ang sikat ng araw sa hapagkainan ay parang isang insulto. Masyadong maliwanag, masyadong masaya para sa isang umaga na puno ng kadiliman. Nakaupo ako sa aking karaniwang pwesto sa kabisera ng mesa, ngunit sa ilalim nito ang aking mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. 3 oras kaming nagpulong sa library kasama ni Angela at ng aming abogada, naghahanda ng aming mga sandata, mga dokumento at mga bitag. Ngayon, kailangan kong gampanan ang aking parte. Ang parte ng isang mahina at walang kamalay-malay na matanda. Kinuskus ko ang aking mga mata, nagkukunwaring inaantok pa. Ngunit sa loob-loob ko, ang adrenalin mula kagabi ay dumadaloy pa rin, mas matalas pa kaysa dati. Hinayaan kong manghina ang aking mga balikat. Hinayaan kong manginig ang aking mga kamay. Sapat lang para kalansingin ang kutsara sa platito ng aking kape. Magandang umaga, mahal, bati ni Marisa, na pumasok sa silid na parang isang anghel sa kanyang damit na bulaklakin. Inilapag niya ang aking almusal at hinalikan ako sa noo. Ang kanyang mga labi parang nag-iiwan ng marka ng lason. Late ka nagising, sabi niya. Kailangan mo ng lakas. Rehearsal dinner mamaya. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang maliit na lalagyanan ng aking mga gamot. Karaniwan, 3 ang tableta doon. Ngayon, nandoon pa rin ang 3, ngunit ang dilaw na para sa puso ay napalitan. Napalitan ng isang maliit na asul na kapsula. Tinitigan ko ito, mukha itong simple, ngunit alam ko kung ano ang nasa loob, kamatayan. Heto na, Cardo, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Nagpadala ang doktor ng bagong reseta. Mas epektibo raw ito. Tumingala ako sa kanya, ang kanyang mga asul na mata. Puno ng pag-aalala na mukhang napakatotoo. Kung hindi ko lang narinig ang usapan nila kagabi, iinumin ko ito ng walang pag-aalinlangan. Kinuha ko ang asul na tableta. Isinubo ko ito. Uminom ako ng juice, ngunit hindi ko ito nilunok. Itinago ko ito sa ilalim ng aking dila, nagdarasal na hindi matunaw ang balat nito. Nagkunwari akong lumunok ng malakas. Mabuti, sabi niya. Tinatapik ang aking kamay. Sakto namang pumasok si Marco. Mukha siyang presko at malakas. Isang malaking kaibahan sa imaheng ipinapakita ko. Good morning, Tay. Bati niya, umuupo sa aking kanan nang hindi nagpapaalam. Kumuha siya ng tinapay at ngumuya nang nakabukas ang bibig. Parang siya na ang hari ng bahay na ito. Cardo, sabi niya, tinitingnan ko ang portfolio ng kumpanya kagabi. Sa tingin ko, kailangan na nating pag-usapan ang hinaharap. Ang pait ng tableta ay nagsisimula ng kumalat sa aking dila. Kumuha ako ng panyo. Nagkunwaring nagpupunas ng bibig. At dahan-dahan kong iniluwa ang kapsula sa tela. Ibinulsa ko ang panyo. Ang hinaharap, ulit ko, mahina at garalgal ang boses. Oo. Ang hinaharap, sabi niya. Ang kanyang tono ay nagbago mula sa kaswal patungo sa mapangmaliit. Tignan mo, ang real estate ay para na sa mga dinosaur. Kapag nakuha na namin ni Angela ang trust, ibebenta ko na ang mga commercial holdings sa Makati. Lilipat tayo sa crypto at AI startups. Mataas ang panganib, pero mataas din ang kita. Isang ugat ang pumitik sa aking sentido. Ang mga gusaling itinayo ko mula sa wala. Gusto niyang ibenta para sa mga peking pera sa internet. At, patuloy niya, kailangan mo nang bumaba sa pwesto. Tignan mo nga ang sarili mo, Cardo. Nanginginig na ang mga kamay mo. Pagod ka na. Magpahinga ka na. Pumunta ka na sa retirement home na sinasabi ni Marisa sa Batangas. Parang resort na rin yon. Sinusubukan niya ako. Gusto niyang makita kung ang leon ay may mga pangil pa. Sandali kong inalis ang pagpapanggap. Inayos ko ang aking likod at tinitigan ko siya ng tingin na nagpatigil sa mga lider ng sindikato noon. Gusto mong ibenta ang Santos Tower? Sabi ko, ang boses ko ay bumaba ng 1 oktaba. Negosyo lang, sagot ni Marco. Kahit na bahagya siyang hindi mapakali, hayaan mong turuan kita tungkol sa negosyo. Bata, sabi ko, sumusulong. Noong itinayo ko ang Santos Tower, kinailangan kong makipagnegosasyon sa gobyerno, sa mga sindikato,
at sa mga bangko. At ginawa ko iyon nang hindi kumukurap. Ibinuhos ko ang sementong iyon habang ikaw ay nasa lampin pa lang sa isang barong-barong sa Tondo. Huwag mong ipagpalagay na matuturuan mo ako tungkol sa imperyong itinayo ko. Narito ka para pakasalan ang anak ko, hindi para likidahin ang buhay ko. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. Namula ang mukha ni Marco, pagkatapos ay namutla. Mabilis na tumayo si Marisa, pumunta sa likuran ko at niyakap ako. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa aking balikat. Naku Cardo, nagagalit ka na naman, sabi niya. Ang kanyang boses ay mataas at pilit. Huwag mo na siyang intindihin. Gusto ka lang niyang tulungan. Muli, hinayaan kong manghina ang aking katawan. Hinayaan kong mamatay ang apoy sa aking mga mata. Siguro nga, bulong ko. Siguro nga, pagod na ako. Pumasok si Angela, galing sa kanyang pag-jogging. Good morning pamilya, bati niya. Ang kanyang boses ay masigla. Lumapit siya sa akin. Mukhang maputla ka. Tay, sabi niya. Ayos lang ako anak, sabi ko. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Sa aking palad, nakatago ang panyong naglalaman ng asul na tableta. Pinisil ko ang kanyang kamay at naramdaman kong isinara niya ang kanyang mga daliri sa paligid nito. Bakit hindi mo isama si tatay sa hardin? Mungkahi ni Marisa, halatang gusto na akong paalisin para makapag-usap sila ni Marco. Magandang ideya yan, sabi ni Angela. Tara, tay, tingnan natin ang mga rosas. Habang papalabas kami, nakita ko ang masamang tingin ni Marco sa akin. Galit siya. Pero nalilito rin. Maganda. Ang mga taong nalilito, nagkakamali. Pagkalabas namin, binuksan ni Angela ang kanyang kamay. Nandoon ang asul na tableta. Nagawa mo ng maayos. Tay, bulong niya. Ibibigay ko ito sa courier ng laboratorio. Naghihintay sila sa likod. Si Marco, naiinip na. Gusto na niyang ibenta ang tower. Hayaan mo siyang mangarap, sabi ni Angela. Ang kanyang panga ay tumigas. Sa loob ng 48 oras, ang tanging ibebenta na lang niya ay sigarilyo para sa proteksyon sa kulungan. Kapit lang tay. Kaunti na lang. Tumango ako. Humihinga ng sariwang hangin. Amoy rosas at basang lupa. Pero sa ilalim nito, naaamoy ko pa rin ang baho ng pagtataksil. Handa na ako. Hayaan nilang isipin na mahina ako. Hayaan nilang isipin na mamamatay na ako. Dahil kapag bumangon ako mula sa mga patay, magkakaroon ng impyerno. Ipinark ko ang aking sasakyan sa likod ng isang basurahan sa isang lugar na tinatawag na Joe's Diner. Isang karinderya sa tabi ng daan mga 10 milya mula sa aking mansyon kung saan ang kape ay lasang asido ng baterya. Ito ang huling lugar na inaasahan ng sinuman na makita si Ricardo Santos at iyon mismo ang punto. Sa loob, sa isang mesa sa likod, naghihintay si Attorney Elena Cruz. Mukha siyang hindi nababagay sa kanyang plansadong business suit sa gitna ng mga truck driver. Si Elena ang aking corporate counsel sa loob ng 20 taon. Matapang, mahusay, at mahal. Ngunit nang umupo ako sa tapat niya, ang itsura ng kanyang mukha ay isang bagay na hindi ko pa nakita dati. Awa, hindi siya bumati. Inilapag niya lang ang isang makapal na Manila envelope sa malagkit na mesa. Hindi mo ito magugustuhan, Cardo, sabi niya. Binuksan ko ang envelope, mga litrato, mga mugshot. Kinuha ko ang nasa ibabaw. Ang lalaki sa litrato ay mas bata, ngunit ang mga matang iyon ay hindi maikakaila. Ang parehong malamig at mapanlinlang na mga matang tumingin sa akin sa almusal kanina. Kilalanin mo si Kyle Reyes, sabi ni Elena. Tinuturo ang litrato, kilala rin bilang Ryan Miller at Seth Graves. Pero kilala mo siya bilang Marco. Tinitigan ko ang litrato. Wanted siya sa Nevada, Arizona at Florida. Patuloy ni Elena, panduraya, identity theft, grand larceny. Ang espesyalidad niya ay ang pag-target sa mga mayayamang biyuda. Pero paano? Tanong ko. Nagpatakbo kami ng background check. Malinis ang resulta. Inilabas ni Elena ang isa pang papel, isang credit card statement. Ang credit card statement ko? Yung ibinigay ko kay Marisa para sa mga gastusin sa bahay. May naka-highlight na isang charge. 3 milyong piso sa isang shell company sa Cayman Islands. 2 taon na ang nakalipas. Hindi lang siya kinontrata ni Marisa, Cardo, sabi ni Elena. Binili niya siya. Ang 3 milyong pisong iyon ang nagbayad para sa isang bagong pagkakakilanlan. Bagong SSS number, bagong birth certificate,
malinis na credit history. Ginamit niya ang pera mo para itayo ang Trojan horse na ipinasok niya sa iyong tahanan. Nasusuka ako. Pinondohan ni Marisa ang sarili niyang kalaswaan at ang aking pagkawasak gamit ang aking sariling pitaka, ang kapal ng kanyang mukha. Pero hindi iyan ang pinakamasama, sabi ni Elena. Inilabas niya ang isang maliit na plastic bag. Sa loob nito ay ang asul na tableta. Nakuha na namin ang toxicology report, sabi niya. Ang kanyang boses ay bumaba, pinipilit akong lumapit. Hindi ito gamot sa puso, Cardo. Ito ay isang cocktail, mataas na dosis ng pampatulog, na may halong malakas na coagulant. Coagulant? Ulit ko. Pampakapal ng dugo, paliwanag ni Elena. Nagpo-promote ito ng pamumuo. Para sa isang taong may kondisyon sa puso tulad mo, ang pag-inom nito ay parang paglalaro ng Russian roulette na may punong baril. Hindi ito dinisenyo para patayin ka agad. Dinisenyo ito para magdulot ng malawakang stroke o pulmonary embolism. Kung iinumin mo ito sa loob ng isang linggo, lalo na sa stress ng kasal, titigil lang ang puso mo. O isang namuong dugo ang tatama sa iyong utak. Tinitigan ko ang inosenteng asul na kapsula. Isa itong bala. Isang mabagal na kemikal na bala. At mas malala pa, sabi ni Elena. Dahil sa iyong medical history, walang coroner na magdududa, isang matandang may sakit sa puso na namatay pagkatapos ng kasal ng anak. Trahedya, pero natural, walang autopsy. Ipapakremate ka niya sa loob ng 24 oras. Ito ang perpektong pagpatay, Cardo. Bigla, ang karinderya ay parang lumiit, masyadong mainit ang hangin. Ang amoy ng mantika ay nakakasakal. Napagtanto ko na ang aking asawa ay hindi lang isang gold digger, isa siyang mamamatay tao. Tumingin siya sa aking mga mata kaninang umaga, hinalikan ang aking noo at inabutan ako ng kamatayan sa isang porselanang lalagyan. Tama na, sigaw ko. Tatayo na sana. Pupunta na ako sa hepe ngayon din. Umupo ka, Cardo, mariing sabi ni Elena. Kung pupunta ka sa pulis ngayon, aarestuhin nila si Marco para sa mga dati niyang kaso. Sigurado. Pero si Marisa, sasabihin niyang hindi niya alam kung ano ang nasa tableta. Sasabihin niyang biktima rin siya. Kung walang patunay ng intensyon, makakalusot siya. Didiborsiyohin ka niya. Makukuha niya ang kalahati ng iyong yaman dahil hindi sakop ng prenup ang accidental poisoning. Aalis siyang may dalang 1,500,000,000 piso ng pinaghirapan mong pera, Cardo. Iyon ba ang gusto mo? Napatulala ako sa kanya. Tama siya, matalino si Marisa. Maglalaro siyang kaawa-awang asawa. At makakatakas siya. Anong gagawin natin? Sabi ko. Hahayaan natin siyang isipin na nagtatagumpay siya, sabi ni Elena. Kailangan natin ang huling akto, ang pirma. At higit sa lahat, kailangan natin ang kumpisal. Kailangan nating marinig silang sabihin ito ng malakas kapag akala nila'y nanalo na sila. Kailangan mong bumalik doon, Cardo. Kailangan mong magpanggap na lumalala ka. Kailangan mong iparamdam sa kanila na ligtas silang magyabang. Dahil kapag ang mga mayayabang na tao ay nanalo na, nagiging pabaya sila. Nagsasalita sila. Isang malamig na kaba ang gumapang sa aking likod. Kailangan kong bumalik. Inihanda ko na ang mga papeles kagabi, ngumiti si Elena. Ang dokumentong pipirmahan nila ay mukhang paglilipat ng Santos Trust, ngunit ang mga nakatago sa huli, ang mga hindi nila babasahin dahil abala sila sa pagbibilang ng kanilang pera. Iyon ang maglilipat ng personal na pananagutan para sa utang ng Santos Logistics. 1,000,000,000 at 200,000,000 pisong utang. Sa sandaling pumirma sila, hindi lang sila mawawalan ng yaman. Mamanahin nila ang angkla. Mababang karote sila sa loob ng ilang segundo. At sa video evidence na inihahanda ni Angela, mahuhuli natin sila sa conspiracy to commit murder. Habang buhay na kulong para kay Marisa. Habang buhay na kulong para kay Marco. At ikaw, aalis kang malinis. Tumingin ako sa mugshot ni Kyle Reyes. Tumingin ako sa nakamamatay na asul na tableta. Inisip ko ang aking anak na may sapat na tapang para ihanda ang bitag na ito. Inisip ko ang imperyong itinayo ko mula sa putik. Napagtanto ko na hindi ako ang biktima dito. Ako ang pain. Kinuha ko ang tableta at inilagay sa aking bulsa. Sige, sabi ko. Matatag ang boses. Babalik ako. Tatanggapin ko ang kanilang pang-aabuso. Gagampanan ko ang papel ng isang matandang mamamatay na.
Tumayo ako. Pero sabihin mo sa mga pulis na maghanda, Elena. Dahil kapag ibinagsak ko na ang pag-arte, gusto kong marinig ang mga sirena bago pa matapos ang palakpakan. Maghihintay sila, Cardo, sabi ni Elena. Huwag ka lang mamamatay bago ang kasal. Lumabas ako ng karinderya. Para akong isang sundalong nagmamartsa pabalik sa giyera, ang takot, napalitan ng isang malamig at nag-aalab na galit. Uuwi na ako sa aking asawa at tulungan nawa siya ng Diyos. Ang grand ballroom ng aming mansyon. Idinisenyo ko ito para sa mga gobernador at senador, hindi para sa sirko ng mga buwitreng kasalukuyang nakaupo dito. Ang bawat mesa ay nababalutan ng pinong tela, napapalibutan ng mga bulaklak na mas mahal pa kaysa sa unang kotse ko. Ang hangin ay puno ng amoy ng lechon de leche at mamahaling pabango, ngunit para sa akin, ang tanging naaamoy ko lang ay ang anghit ng pagtataksil. Nakaupo ako sa presidential table, sa pagitan ng dalawang taong nagpaplanong pumatay sa akin. Sa kaliwa ko ay si Marisa, suot ang kwintas na diamanteng ibinigay ko sa kanya noong aming ika-5 anibersaryo. Ang mga bato ay kumikinang na parang malamig na mga bituin. Sa kanan ko naman ay si Marco, o Kyle, o kung anuman ang pangalan ng manlolokong ito ngayon. Suot ang isang tuksedo na perpekto ang pagkakatahi, malamang ay binayaran din ng credit card na ako ang nagbigay. Puno ang silid ng aming mga pinakamalalapit na kaibigan at kasosyo sa negosyo. Mga taong gumagalang kay Ricardo Santos. Mga taong natatakot sa akin. Ngunit habang tinitingnan ko ang kanilang mga mukha, napagtanto kong ang tingin nila sa akin ngayon ay isang bagay na mas kinasusuklaman ko pa kaysa sa galit. Awa. Tinitingnan nila ako ng may awa. Tumayo si Marco. Tinapik ang kanyang kopita ng champagne, gamit ang isang kutsara. Ang matinis na tunog ay nagpatahimik sa buong silid. Ngumiti siya ng kanyang peking ngiti, ang ngiting bumihag sa aking anak at nagpalinlang sa akin. Salamat sa inyong pagdating, sabi niya. Ang kanyang boses ay malumanay at malakas. Ngayong gabi ay tungkol sa amin ni Angela, ngunit tungkol din ito sa pamilya. At hindi mo maaaring pag-usapan ang pamilyang ito nang hindi binabanggit ang haligi nito, ang alamat. Si Ricardo Santos. Isang magalang na palakpakan ang umalingaw-ngaw. Pilit kong itinaas ang sulok ng aking mga labi para bumuo ng isang mahinang ngiti. Sa ilalim ng mesa, ang aking mga kamao ay nakakuyom ng napakahigpit na ang aking mga kuko ay bumaon na sa aking palad. Si Tatay Cardo ang nagtayo ng mundong ito. Patuloy ni Marco, ang kanyang tono ay nagbago, naging malungkot at puno ng pag-aalala. Siya ay isang higante sa industriya, isang taong gawa sa bakal. Kaya naman, napakasakit na makita kung paano kahit ang pinakamatibay sa atin ay nagagapi ng panahon. Nanigas ako. Heto na. Ang pagsisimula ng kanilang palabas, ang paglalason sa aking reputasyon. Alam nyo, sabi ni Marco, bahagyang tumatawa na parang nagbabahagi ng isang malungkot na sikreto ng pamilya. Kahapon lang, nasa library kami ni Tatay Cardo. Tinitingnan namin ang mga plano para sa bagong gusali sa BGC at si Tatay Cardo. Tumingin siya sa akin at tinanong niya kung sino ako. Akala niya delivery boy ako. Isang alon ng hindi komportableng tawanan at mga bulungan ng awa ang dumaan sa mga bisita. Isang kasinungalingan. Isang napakalaki at nakakadiring kasinungalingan. Hindi ko pa nakakalimutan ang isang mukha sa buong buhay ko. Naaalala ko pa ang pangalan ng karpinterong nagbuhos ng pundasyon ng una kong gusali noong 1982. Gusto kong tumayo. Gusto kong basagin ang bote ng alak sa kanyang sinungaling na bibig. Ngunit nahuli ko ang tingin ni Angela mula sa kabilang mesa. Tinitingnan niya ang kanyang plato, ngunit ang isang daliri niya ay marahang tumatapik sa mantel. Hintay, hintay, hintay. Hindi pa tapos si Marco. At masakit, alam niyo yon. Patuloy niya. Nililibot ang silid. Masakit na makita siyang naglalakad sa hardin at nakakalimutan kung paano bumalik sa bahay. Noong isang linggo, natagpuan namin siya sa tabi ng lawa. Tinatawag ang pangalan ng una niyang asawa, si Margarita. Akala niya 1995 pa. Hindi na niya nakilala si Marisa. Isang nakamamatay na katahimikan ang bumalot sa silid. Iyon ay isang mababang uri ng paninira. Isang estratehikong pag-atake na dinisenyo para ipahiya ako at bigyang katwiran ang posisyon ni Marisa bilang isang martir na tagapag-alaga. Naramdaman ko ang pag-akyat ng dugo sa aking mukha.
Ang kahihiyan ay isang pisikal na bigat na dumadagan sa aking dibdib. Tumingin ako sa aking mga kasosyo sa negosyo, mga lalaking kasama kong nakipagnegosasyon sa loob ng dekada. Umiiling sila, bumubulong sa kanilang mga asawa. Naniwala sila sa kanya. Nakita nila ang isang mahinang matanda na nakaupo. Hindi ang pating na kumain sa kanila ng buo sa mga boardroom. Nadurog ang puso ko, sabi ni Marco. Pinupunasan ang isang peking luha. Pero kaya tayo narito para suportahan siya. Para alisin ang bigat ng kumpanya sa kanyang mga balikat para makapagpahinga na siya. Handa na kami ni Angela na dalhin ang sulo, kahit na hindi laging naaalala ni Tatay Cardo na ipinasa na niya ito sa amin. Itinaas niya ang kanyang kopita para kay Ricardo Santos. Naway mahanap niya ang kapayapaan sa kanyang mga huling taon. Para kay Cardo, umalingaw-ngaw ang boses ng mga tao. Isang koro ng awa na parang tunog ng pako sa aking kabaong. Alam ko na ang kailangan kong gawin. Kailangan kong magbigay ng isang Oscar-worthy performance. Inabot ko ang aking kopita ng alak, ang aking kamay. Pinilit kong manginig ito. Nagsimula sa aking mga daliri, umakyat sa aking pulso. Hinawakan ko ang kopita, ngunit hindi ko ito itinaas. Hinayaan kong mag-spasm ang aking kamay. Tumagilid ang kopita. Ang pulang alak, kasing kulay ng dugo, ay bumuhos sa puting mantel. Kumalat ito na parang isang sakit. Tumulo ito sa sahig na may malakas na tunog. Gumawa ako ng isang hindi maintindihang ungol. Hinayaan kong tumagilid ang aking ulo, ang aking mga mata ay nawalan ng pokus, nakatitig sa kumakalat na mantsa. Naku, bulong ko. Ang mga salita ay halos hindi na maintindihan. Ang mga plano. Margarita. Nagulat ang buong silid. Perpekto, nakakahiya, nakakababa ng pagkatao. At perpektong-perpekto, tumalon pa atras si Marco, ngunit mabilis niyang naibalik ang kanyang maskara. Tumingin siya sa mga bisita na may malungkot na ekspresyon na nagsasabing, "Kita niyo na, sinabi ko sa inyo." Pero ang reaksyon ni Marisa ang tumatak sa aking kaluluwa. Hindi siya nagulat. Lumapit siya kay Ginang Cojuangco, ang pinakamalaking tsismosa sa aming lugar, at sinadya niyang lakasan ang kanyang bulong. "Kawawa naman," sabi ni Marisa. Umiiling. Ang kanyang boses ay puno ng peking pighati. Lumalala na siya bawat oras. Sabi ng doktor, agresibo raw ang demensya. Sa totoo lang, sa nakikita ko sa kanya ngayong gabi, sa tingin ko hindi na siya aabuti ng 1 taon. Awa na lang talaga. Wala na ang isip niya. Sumusunod na lang ang katawan. Narinig ko ang bawat salita. Hindi siya nagsasalita tungkol sa isang asawang mahal niya. Nagsasalita siya tungkol sa isang balakid na malapit na niyang alisin. Isinusulat na niya ang aking obituaryo habang nakaupo ako sa tabi niya. Hinayaan kong punasan ni Angela ang aking damit. Hinayaan kong yumuko ang aking ulo. "Pasensya na, bulong ko. Nagkalat ako." "Okay lang, Tay," sabi ni Angela. Ang kanyang kamay ay mariing pumisil sa aking balikat. Isang senyas. "Nakuha natin sila." Kumagat sila sa pain. Tumayo si Marisa. "Dalhin na natin siya sa taas," anunsyo niya. Pagod na siya. Hinawakan niya ang aking braso. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa aking laman. Hindi ito isang pag-alalay. Ito ay ang hawak ng isang bantay sa kanyang bilanggo. Lumapit si Marco sa kabilang panig. Sabay nila akong itinaas. Habang inaalalayan nila akong palabas, nakita ko ang isang maliit na ngiti sa labi ni Marco. Akala niya, matagumpay niyang naideklara na wala na ako sa tamang pag-iisip. Hindi niya alam. Hindi niya alam na naglalakad siya kasama ng isang suicide bomber papasok sa bunker. Ang aking silid ay madilim maliban sa isang sinag ng liwanag ng buwan na tumatama sa sahig. Nakahiga ako ng hindi gumagalaw. Ang aking paghinga ay mababaw at ritmiko, ginagaya ang mahimbing na tulog ng isang taong nasa ilalim ng gamot. Ngunit sa ilalim ng kumot, ang aking katawan ay naninigas. Ang aking kamay ay nasa aking dibdib, sa ibabaw mismo ng bulsa ng aking pajama. Sa loob ng bulsang iyon ay isang pluma. Isang mamahaling pluma na ibinigay sa akin ni Elena maraming taon na ang nakalipas. Ngunit kaninang umaga, pinalitan ni Angela ang ink cartridge nito ng isang high-fidelity recording device. 2:00 na ng madaling araw. Ang bahay ay tuluyan ng natahimik, ngunit alam kong ang mga buwitre ay hindi pa natutulog. Pupuntahan nila ang kanilang biktima.
Laging ganoon. Narinig kong dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok ang liwanag mula sa pasilyo, tumama sa aking mukha. Hindi ako kumurap. Nanatili akong nakapikit. Bahagyang nakabuka ang bibig at naglabas ng isang mahinang hilik. Tulog na siya, bulong ni Marco. Isara mo ang pinto, utos ni Marisa. Baka may dumaang katulong. Narinig ko ang kanilang mga yabag. Huminto sila sa tabi mismo ng kama. Naamoy ko sila, ang amoy ng champagne sa hininga ni Marco at ang pabango ni Marisa. Naramdaman kong may kumurot ng matalim sa aking braso. Si Marisa, sinusubukan ang aking mga reflexes. Pilit kong pinanatiling malambot ang aking mga kalamnan. Wala na siya sa mundo, sabi ni Marisa. Ang kanyang boses ay walang anumang bahid ng pagmamahal. Ang dobleng dosis ay gumana. Nakita mo ba siya sa hapunan? Naglalaway habang natutulog? Nakakaawa at perpekto. Lahat sila naniwala, tawa ni Marco. Ang galing ng pagkakagawa ng kwento. Ulyanin, pabigat, mamamatay na. Nakahiga lang ako doon. Sinasalo ang bawat insulto. Bawat salita ay gatong. Bawat tawa ay dahilan para sa gagawin ko sa kanila. Anong plano bukas? Tanong ni Marco. Bukas. Ang finale, sabi ni Marisa. Umupo sa gilid ng kama. Ang kutson ay lumubog sa kanyang bigat. Pagkatapos ng seremonya, pipirmahan na niya ang paglilipat ng trust. Kapag tuyo na ang tinta, ang kumpanya, ang mga account, lahat ay sa atin na. At pagkatapos? Tanong ni Marco. Pagkatapos, sabi ni Marisa, ang kanyang boses ay bumaba sa isang nakakakilabot na tono. Magdiriwang tayo. Dadalhan ko siya ng kanyang mainit na gatas gaya ng dati. Pero sa pagkakataong ito, 3 kapsula ang ilalagay ko. 3, para sigurado. 3? Tanong ni Marco. Hindi ba't delikado yan? Kailangan, sagot niya. Ang 3 kapsula ay magdudulot ng malawakang atake sa puso sa loob ng 1 oras. Isipin mo, Marco. Ang ama ng nobya, sobrang na-overwhelm sa emosyon ng araw. Bumigay ang puso sa gabi ng kasal ng anak. Isang trahedya, isang headline, at ang pinakamaganda, walang magtatanong. 70 taong gulang na siya. May history ng sakit sa puso. Ipinakita na niya ang mga sintomas ng paghina ngayong gabi. Pipirmahan ng doktor ang death certificate bago pa man lumamig ang katawan. Cremation sa Lunes. Walang autopsy, walang ebidensya. Isang nagluluksang biyuda lang at isang mayamang mana. Isang lamig ang gumapang sa aking dibdib. Lahat pala, plinano na. Paano si Angela? Tanong ni Marco. Yang batang yan, dumura si Marisa. Siya ang problema. Pero huwag kang mag-alala, may plano na rin ako para sa kanya. Kapag hawak ko na ang pera at wala na si Cardo, mag-file ka agad ng divorce. Gagawa tayo ng kwento na hindi siya matatag sa pag-iisip. Puputulin ko ang access niya sa pera, walang-wala siyang lalaban sa korte. Bibigyan kita ng settlement. 600 milyong piso. Cash. Kunin mo ang pera, hiwalayan mo siya, at iwanan siyang basag at walang-wala. 600 milyong piso. Para wasakin ang buhay ng aking anak. Iyon pala ang presyo ng kaligayahan ni Angela. Alam mo, sabi ni Marco, halos maawa ako sa matanda. Akala niya talaga pamilya tayo. Iniisip niya kung ano ang gusto niyang isipin. Sabi ni Marisa, tumatayo na. Isa siyang narcissist. Akala niya lahat ay mahal siya dahil nagsusulat siya ng tseke. Lumapit siya sa aking mukha. Naamoy ko ang usok ng sigarilyo sa kanyang hininga. Paalam, Ricardo, bulong niya. Maganda ang naging buhay mo, pero ako naman ngayon. Umalis na sila. Idinilat ko ang aking mga mata. Tumingin ako sa madilim na kisame. Ang mga luha, mainit at puno ng galit, ay dumaloy sa gilid ng aking mukha. Hinayaan ko lang. Ito na ang mga huling luhang ipapatak ko para kay Marisa Santos. Kinuha ko ang pluma mula sa aking bulsa at pinindot ang dulo. Isang maliit na pulang ilaw ang kumurap. Recording saved. Akala nila tulog ako. Akala nila bukas ang kanilang koronasyon. Umupo ako sa kama. Mali sila. Bukas. Hindi iyon koronasyon. Isa iyong pagbitay. At ako ang may hawak ng palakol. Kinuha ko ang telepono at tinawagan si Elena. Nasa akin na ang kumpisal, sabi ko,
Ang aking boses ay matatag at malakas sa dilim. Dumating na ang araw na hinihintay ng lahat. Ang araw ng kasal. Sa loob ng makasaysayang simbahan, amoy na amoy ang halimuyak ng mga mamahaling bulaklak, rosas, orchids, mga bulaklak na inangkat pa mula sa ibang bansa para lang ipakita sa lahat kung gaano karangya ang kasalang ito. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga stained glass ng bintana, nagbibigay ng makulay na ilaw sa loob ng dambana. Nakatayo ako sa may pintuan. Suot ko ang aking barong Tagalog na gawa sa pinakamagandang pinya. Pero sa totoo lang, pakiramdam ko ay suot ko ang bigat ng mundo. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin sa gilid. Isang matandang mahina, isang matandang ulyanin. Iyan ang nakikita nila. Iyan ang gusto nilang makita. Kaya iyan ang ipapakita ko. Hinawakan ko ng mahigpit ang aking tungkod. Kailangan kong umakto. Kailangan kong panindigan ang papel na ito hanggang sa huli. Sa tabi ko ay ang aking anak na si Angela. Napakaganda niya. Ang kanyang gown ay kumikinang sa bawat galaw, haba ng belo ay halos sumayad sa kabilang kanto. Pero sa likod ng kanyang ngiti, nakikita ko ang isang inosenteng tupa na naglalakad patungo sa lungga ng mga lobo. Mahal na mahal ko ang aking anak. At dahil sa pagmamahal na iyon, kailangan kong gawin ang masakit na bagay na ito. Kailangan kong hayaan siyang masaktan sandali para mailigtas ko siya ng tuluyan. Tumunog ang kampana. Nagsimula na ang musika. Ang pamilyar na tunog ng orkestra ay pumuno sa katahimikan. Handa ka na ba pa? Tanong ni Angela. Hinawakan niya ang aking braso. Ngumiti ako, isang ngiting pilit. Oo, anak, handa na ako. Bumukas ang malalaking pinto ng simbahan. Sabay kaming humakbang, mabagal, dahan-dahan. Ang bawat hakbang ko ay sinasadya kong bigatan, na para bang hirap na hirap akong igalaw ang aking mga paa. Narinig ko ang bulungan ng mga bisita. Kawawa naman si Don Antonio. Hirap na maglakad. Oo nga, buti na lang nandyan si Marco para sumalo sa negosyo. Mga hangal. Kung alam lang nila, habang naglalakad kami sa mahabang aisle, nakita ko si Marco sa dulo. Nakatayo siya sa altar, suot ang kanyang magarang suit, nakangiti ng malapad. Katabi niya ang kanyang mga magulang at si Marisa. Si Marisa, na halos abot hanggang tainga ang ngiti, na para bang nanalo na siya sa loto. Nakikita ko sa mga mata ni Marco hindi ang pagmamahal para sa aking anak, kundi ang tagumpay. Ang tagumpay na makuha ang yaman ko. Ang tagumpay na maloko ako. Bawat hakbang palapit sa altar ay parang paghakbang sa ibabaw ng mga bubog. Gusto kong sumigaw. Gusto kong hatakin si Angela palabas ng simbahan at itakbo siya palayo. Pero hindi pwede. Kailangan nilang maniwala na nakuha na nila ako. Kailangan nilang maniwala na wala na akong lakas lumaban. Ito ang bitag. At kailangan nilang pumasok dito ng kusa. Narating namin ang altar. Huminto ang musika. Tumingin si Angela sa akin, naluluha sa tuwa, at hinalikan ako sa pisngi. Salamat pa, bulong niya. Tapos, hinarap ko si Marco. Inabot niya ang kanyang kamay para kunin ang kamay ni Angela. Ang kamay ng ahas. Tinitigan ko siya. Tinitigan ko siya sa mata ng malalim, pero pinanatili ko ang anyo ng isang matandang pagod. Bago ko tuluyang ibigay ang kamay ng aking anak, hinawakan ko ang balikat ni Marco. Hinigpitan ko ng bahagya ang aking hawak. Lumapit ako sa kanyang tainga. Sulitin mo ito, anak, bulong ko sa kanya. Ang boses ko ay mahina pero malinaw. Ito na ang tuktok. Mula rito, pababa na ang lahat. Nakita ko ang pagtataka sa mukha ni Marco ng sandali. Kumunot ang kanyang noo, pero agad din itong napalitan ng ngiti. Inakala niya sigurong binibigyan ko siya ng basbas. Inakala niya sigurong sinasabi kong naabot na niya ang tuktok ng tagumpay at hindi na niya kailangang maghirap pa. Inakala niyang isa itong payo ng isang amang nagpapaalam. Opo pa, pangako, aalagaan ko ang lahat. Sagot niya ng may kayabangan. Tumango ako at umupo sa unang hanay. Pinanood ko ang seremonya. Pinanood ko silang magpalitan ng sumpaan. Ang mga pangakong alam kong pawang kasinungalingan lamang mula sa panig ni Marco sa hirap at ginhawa. Sa sakit at kalusugan, napapikit ako. Diyos ko, patawarin niyo ako sa gagawin ko. Pero kailangan kong turuan ng leksyon ang mga taong ito. Kailangan kong ipakita sa kanila na ang paggalang sa magulang at ang katapatan ay hindi binibili ng salapi. Ang kasal na ito ay hindi simula ng kanilang bagong buhay.
Ito ang katapusan ng kanilang mga pangarap na itinayo sa panloloko. Habang nagpapalakpakan ng mga tao matapos ang seremonya, nanatili akong nakaupo. Hinahanda ko ang aking sarili. Tapos na ang pag-arte. Tapos na ang pagiging mahina. Mamaya, sa library, makikilala nila kung sino talaga si Antonio. Matapos ang seremonya at bago magsimula ang magarang reception, dinala kami ni Marisa at Marco sa private library ng simbahan. Ito raw ang tamang oras para sa pirmahan. Ang sabi nila, ito ay para sa insurance at titles ng mga lupa na ireregalo ko sa bagong kasal. Pero alam ko ang totoo. Ito ang mga dokumento na maglilipat ng lahat ng aking ari-arian, ang aking kumpanya, at ang aking mga bank account sa pangalan ni Marco at Angela, na si Marco ang may buong kontrol. Malamig sa loob ng library. Tahimik. Tanging kami lang nina Angela, Marco, Marisa, at ang abogado nilang bayaran ang nandoon. Inilapag ni Marisa ang makapal na tumpok ng papel sa mesa. "O Antonio," sabi ni Marisa, na halos hindi maitago ang pagmamadali sa boses, "pirmahan mo na ito agad para makadiretso na tayo sa kainan. Gutom na ang mga bisita. Ito na ang regalo mo sa mga bata, di ba? Para sigurado ang kinabukasan nila." Inabutan ako ni Marco ng mamahaling ballpen. "Dito pa, pirma lang sa bawat pahina." Umupo ako sa harap ng mesa. Tiningnan ko si Angela. Nakatayo siya sa gilid, mukhang masaya pero may halong pag-aalala sa akin. "Pa, kung pagod ka na, pwede naman bukas," sabi ni Angela. "Hindi," mabilis na singit ni Marisa. "Mas maganda na ngayon, Angela, para buong-buo na ang selebrasyon. Sige na, Antonio, pirma na." Hinawakan ko ang ballpen. Sinasadya kong manginig ang aking kamay. Tinitigan ko ang papel. Deed of absolute donation, transfer of rights, milyon-milyong piso. Ang dugo at pawis ko. Ang pamanang dapat ay para sa aking apo, ngayon ay nanakawin ng mga ganid na ito. Idinikit ko ang dulo ng ballpen sa papel. Nakita ko ang mga mata ni Marco. Nanlalaki, sabik na sabik. Nakita ko si Marisa, na halos hindi humihinga. Ito na ang sandaling hinihintay nila. Ang sandali na magiging kanila ang lahat. Gumuhit ako ng isang linya. Isang mahabang linya na pumunit sa papel. "Krarit." Napahinto sila. "Pa?" tanong ni Marco. "Nasira mo yata ang papel." Dahan-dahan akong tumayo. At sa pagkakataong ito, hindi ako gumamit ng tungkod. Tumayo ako ng tuwid. Inunat ko ang aking likod na kanina pa nakakuba. Ang panginginig ng aking kamay ay biglang tumigil. Ang mukha kong kanina ay parang lito at ulyanin. Ngayon ay naging matalim at seryoso, para akong isang leon na nagising mula sa pagkakaidlip. Binitawan ko ang ballpen. Gumulong ito sa mesa. "Hindi ko nasira ang papel, Marco," sabi ko. Ang boses ko ay buo, malakas. Dumadagundong sa apat na sulok ng kwarto, walang bakas ng katandaan, walang bakas ng sakit. Nagulat si Marisa. Napaurong siya. "Antonio? Bakit? Bakit ganyan ang boses mo?" Tumingin ako sa kanila. Isa-isa. "Ano ang akala nyo sa akin? Tanga? Bulag? Bingi?" Naglakad ako palapit sa malaking TV sa loob ng library. Kinuha ko ang remote sa aking bulsa at binuksan ito. "Akala nyo ba hindi ko alam ang ginagawa nyo sa likod ko?" Sa screen, biglang lumabas ang video. Ang CCTV footage mula sa opisina ni Marco. Kitang-kita at dinig na dinig ang usapan nila ni Marisa noong nakaraang linggo. Sa video, tumatawa si Marco habang may hawak na baso ng alak. "Ma, konting tiis na lang. Kapag napapirma natin ang matandang ulyanin na yan sa kasal, diretso na siya sa hospice. Wala na akong pakialam sa kanya. At si Angela, kapag nakuha ko na ang pera, iiwan ko rin siya. Napakadaling utuin ng mag-ama na yan." Dinig na dinig din ang sagot ni Marisa sa video. "Siguraduhin mo lang na wala kang iiwan na butas, Marco. Ang yaman ni Antonio ang tiket natin sa buhay na hari at reyna." Natahimik ang buong kwarto. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Marco. Namutla si Marisa na parang nakakita ng multo. Tumingin ako kay Angela. Umiiyak siya. Nakatakip ang kamay sa bibig, nakatingin sa asawa niyang halimaw. "Angela," sabi ko ng malumanay, "patawarin mo ako kung hinayaan kong umabot sa ganito. Pero kailangan mong makita ang totoo gamit ang iyong sariling mga mata." Humarap ako muli kay Marco at Marisa. Wala na ang maskara. "Ito ang regalo ko sa inyo," sabi ko ng mariin. "Hindi pera, hindi lupa, kundi katotohanan. Akala nyo nakuha nyo na ang lahat?
Mali kayo. Ang tanging nakuha nyo ay ang tiket papuntang impyerno. Pa, magpapaliwanag ako. Nauutal na sabi ni Marco. Nanginginig ang tuhod. Wala ka nang ipapaliwanag, sigaw ko. Dahil sa labas ng pintong ito, naghihintay ang mga pulis. Fraud, estafa, pagtatangka sa buhay ko. Lahat yan, may ebidensya ako. Kinuha ko ang mga papeles sa mesa at pinunit ito sa harap nila. Riiip, riiip. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay parang musika sa aking pandinig. Walang kasalan na magaganap sa mata ng batas dahil peke ang pirma ng pari na nakuha nyo at walang mana na mapupunta sa inyo. Ngayon, lumayas kayo sa paningin ko bago ko pa makalimutan na tao ako at mapatay ko kayo gamit ang sarili kong mga kamay. Gumuho ang mundo ni Marco at Marisa. Sa isang iglap, ang pangarap nilang yaman ay naging abo. At ako? Nakatayo ako ng matatag. Ako si Antonio at hindi pa ako tapos. Ang katahimikan sa loob ng silid-aklatan ay nakabibingi. Matapos kong isiwalat ang lahat at ipakita ang video ng kanilang kataksilan, tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kina Marco at Marisa. Nakatayo sila doon, tulala. Ang mga mukha nilang kanina lamang ay puno ng kayabangan at tagumpay. Ngayon ay blanko na. Para silang mga estatwa na binuhusan ng malamig na semento. Ang kanilang mga mata ay nanlalaki, hindi makapaniwala na ang matandang inakala nilang mahina at ulyanin ay siya palang nagmaniobra ng lahat ng ito. Dahan-dahan kong inayos ang aking barong. Pinagpagan ko ang munting alikabok sa aking balikat, isang simpleng galaw na nagpapahiwatig na tapos na ang aking pagpapanggap. Humarap ako sa kanila ng tuwid. Wala na ang tungkod, wala na ang kuba. Sa gilid ko, humakbang pasulong si Attorney Cruz, ang aking matapat na abogado at kaibigan. Dala niya ang kanyang briefcase na tila ba naglalaman ng hatol ng langit. Binuksan niya ito ng dahan-dahan. Ang tunog ng pag-click ng lock ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Marisa, Marco, panimula ni Attorney Cruz. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matalim. Siguro ay nagtataka kayo kung ano ang dokumentong pinirmahan niyo kanina bago ito pinunit ni Don Antonio. Napatingin si Marco sa mga punit na papel sa sahig. Ang mga kamay niya ay nanginginig. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo kahit na malamig ang aircon sa loob ng kwarto. Ang akala niyo siguro, patuloy ni attorney, ay deed of donation ang inyong pinirmahan. Ang akala niyo ay inililipat na ni Antonio ang lahat ng kanyang yaman, lupa at kumpanya sa inyo. Ngumiti ng mapait si Attorney Cruz. Isang ngiti na walang halong saya kundi awa sa mga taong gahaman. Nagkakamali kayo, mariing sabi niya. Ang dokumentong iyon ay isang affidavit of assumption of liability. Kumunot ang noo ni Marisa. Anong ibig mong sabihin? Nauutal niyang tanong. Ang kanyang boses ay garalgal, parang tinik na bumabara sa lalamunan. Naglabas si attorney ng isa pang kopya ng dokumento at iniharap ito sa kanila. Ibig sabihin, paliwanag ni attorney, sa dokumentong pinirmahan niyo kanina, inaako niyo ang lahat ng utang na iligal niyong kinuha gamit ang pangalan ng kumpanya ni Antonio, ang lahat ng loan niyo sa mga bangko, ang lahat ng utang niyo sa mga kasino, ang lahat ng personal na luho na ipinangalan niyo sa kumpanya. Sa bisa ng pirma niyo kanina, ang lahat ng iyon ay personal niyo ng responsibilidad. Nanlaki ang mga mata ni Marco, parang sasabog ang kanyang dibdib. Hindi totoo yan. Totoo yan, Marco, sabad ko. Ang boses ko ay mababa pero puno ng autoridad. Ang akala niyo ay niloloko niyo ako. Pero sa totoo lang, hinayaan ko kayong hukayin ang sarili niyong libingan. Ang dokumentong iyon ay nagpapatunay na inaamin niyo ang inyong mga krimen. Inaamin niyo na kayo ang gumastos ng pera, hindi ang kumpanya. At dahil dyan, tinatanggal niyo ako sa responsibilidad na bayaran ang mga kalokohan niyo. Napaupo si Marisa sa silya. Nanghihina ang kanyang mga tuhod. Pero wala kaming pera. Baon kami sa utang. Bulong niya. Alam ko, sagot ko. At ngayon, sisingilin na kayo ng batas. Hindi lang kayo mawawalan ng yaman na hindi naman sa inyo. Mawawalan din kayo ng kalayaan. Ito na ang sandali, ang hudyat. Tumango ako sa may pintuan. Biglang bumukas ang malaking pinto ng library. Pumasok ang hepe ng pulisya kasama ang 4 na unipormadong opisyal. Ang kanilang mga bota
ay lumikha ng mabibigat na yabag sa sahig, ang tunog ng hustisya na dumarating. Marco Santos, sabi ng hepe, hawak ang isang papel, o dapat ko bang sabihin, Kyle Dimagiba? Namutla si Marco. Ang pangalang matagal na niyang ibinaon sa limot ay muling nabuhay. Arestado ka sa kasong estafa, falsification of public documents, at identity theft, pagbasa ng hepe sa warrant. Mayroon ka ring nakabinbing warrant of arrest mula sa Cebu para sa mga kasong panloloko 5 taon na ang nakararaan. Hindi makagalaw si Marco. Parang naglu ang kanyang mga paa sa sahig. Ang kanyang pagiging mapagmataas kanina ay parang bula na naglaho. Ngayon, ang nakikita ko lang ay isang duwag na bata. Isang kriminal na nabuking. Nilapitan siya ng mga pulis. Hinawakan ang kanyang mga kamay sa likod. Click! Ang tunog ng posas. Napakagandang pakinggan. Bitawan niyo ako. Hindi niyo ba ako kilala? Sigaw ni Marco. Nagpupumiglas kahit wala naman siyang laban. Pa, tulungan mo ako. Asawa ako ng anak mo. Angela! Angela, magsalita ka naman. Bumaling siya kay Angela na nakatayo sa aking tabi. Umiiyak si Angela pero hindi dahil sa awa kay Marco. Umiiyak siya dahil sa sakit ng katotohanan. Tinitigan niya si Marco, ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinagkatiwalaan niya. Wala akong asawang kriminal, matatag na sabi ni Angela. Ang kanyang boses ay nanginginig pero buo ang loob. Ang lalaking pinakasalan ko ay patay na. Isa ka lang huwad na tao, Marco. Huwag, Angela! Sigaw ni Marco habang hinihila siya ng mga pulis palabas. Mahal kita. Ginawa ko lang ito para sa atin. Sinungaling, sigaw ni Angela. Ginawa mo ito para sa sarili mo, para sa pera. Narinig ko ang lahat sa video. Huwag mo nang gamitin ang pagmamahal ko para iligtas ang sarili mo. Sumunod naman ang mga pulis kay Marisa. Nang makita niyang papalapit ang mga opisyal, nawala ang kanyang poise. Ang sosyal na ginang na laging nakataas ang noo ay biglang bumagsak sa sahig. Lumuhod siya sa harap ko. Kumapit siya sa laylayan ng aking pantalon. Antonio, Antonio, parang awa mo na. Pagmamakaawa niya. Ang uhog at luha ay naghahalo sa kanyang mukha. Komadre tayo, di ba? Matagal tayong magkakilala. Huwag mo naman akong ipakulong. Matanda na ako. Hindi ko kakayanin sa kulungan. Tiningnan ko siya. Tinitigan ko ang babaeng nagmanipula sa aking anak. Ang babaeng nagplano na patayin ako sa pamamagitan ng stress at gamot. Dahan-dahan kong inalis ang kanyang kamay sa aking paa. Marisa, sabi ko ng mahinahon, noong plinano niyong nakawin ang lahat sa akin, naisip niyo ba na matanda na ako? Noong niloloko niyo ang anak ko, naisip niyo ba ang damdamin niya? Hindi. Ang inisip niyo lang ay ang sarili niyo. Antonio, magbabago ako. Pangako, iyak niya. Huli na ang lahat para sa pagsisisi, Marisa, sagot ko. Ang hustisya ay walang kinikilalang kaibigan o kamag-anak. Kung ano ang itinanim, siya ring aanihin. Nagtanim kayo ng kasakiman, kaya kulungan ang aanihin nyo. Sininyasan ko ang mga pulis. Dalhin nyo na sila. Kinaladkad ng mga pulis si Marisa habang nagwawala ito. Ang kanyang mga sigaw ay umalingaungaw sa pasilyo ng simbahan hanggang sa tuluyan itong naglaho. Natahimik muli ang silid. Kami na lang ni na Angela at Attorney Cruz ang naiwan. Napabuntong hininga ako. Isang malalim na paghinga. Sa wakas, tapos na. Lumapit sa akin si Angela. Niyakap niya ako ng mahigpit. Ramdam ko ang pagkabasa ng aking barong mula sa kanyang mga luha. Hinagod ko ang kanyang likod tulad ng ginagawa ko noong bata pa siya. Tahan na, anak, bulong ko. Tapos na ang bangungot. Ligtas na tayo. Patawarin mo ako pa, hikbi niya. Patawarin mo ako kung naging bulag ako, kung hindi ako nakinig sa iyo noon. Muntik na kitang mapahamak. Wala kang kasalanan, Angela, sagot ko. Hinarap ko siya at pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang aking panyo. Nagmamahal ka lang. Sadyang may mga taong mapagsamantala sa kabutihan ng iba. Ang mahalaga, nalaman natin ang totoo bago pa naging huli ang lahat. Nagpaalam kami kay Attorney Cruz at lumabas ng simbahan. Sa labas, wala na ang ulan. Ang langit ay madilim pa rin, pero payapa. Ang hangin ay sariwa. Sumakay kami sa sasakyan pabalik sa aming tahanan. Tahimik ang biyahe pa uwi. Walang nagsasalita sa amin ni Angela, pero hindi ito nakakailang na katahimikan.
Ito ay ang uri ng katahimikan na nagpapahilom. Ang katahimikan pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Nakahawak si Angela sa aking kamay sa buong biyahe. Mahigpit. Tila ba natatakot siyang bumitaw? Tila ba natatakot siyang mawala ako? Nang makarating kami sa bahay, iba ang pakiramdam. Ang bahay na ito na muntik nang mawala sa amin, ngayon ay tila mas matibay, mas atin. Dumiretso si Angela sa kanyang kwarto. Akala ko ay matutulog na siya dahil sa pagod. Pero makalipas ang ilang sandali, lumabas siya. Dala niya ang kanyang wedding dress. Ang napakagandang gown na suot niya kanina. Ang gown na naging saksi sa kanyang pagkabigo. Pa, sabi niya, samahan mo ako sa hardin. Tumango ako. Sinundan ko siya sa likod bahay. Madilim ang gabi. Ang mga kuliglig lang ang naririnig. Sa gitna ng hardin, may isang lumang drum na ginagamit namin para sa pagsusunog ng mga tuyong dahon. Inilagay ni Angela ang wedding dress sa loob ng drum. Kumuha siya ng posporo. Tinitigan niya muna ang gown. Puting-puti. Malinis. Pero puno ng mancha ng masasamang alaala. Ang damit na ito, sabi ni Angela sa sarili, parang kausap ang hangin. Ito dapat ang simbolo ng aking kaligayahan. Pero naging simbolo ito ng aking pagkabulag. Pinitik niya ang posporo. Ang apoy ay sumindi. Maliit sa una, inihulog niya ito sa tela. Mabilis na kumalat ang apoy. Ang puntas at seda ay nilamon ng dilaw at asul na liyab. Pinanood namin kung paano kinain ng apoy ang damit. Ang usok ay pumailan lang sa langit. Habang nasusunog ang gown, nakita ko ang pagbabago sa mukha ng aking anak. Ang lungkot sa kanyang mga mata ay unti-unting napapalitan ng liwanag. Ang bigat sa kanyang balikat ay tila sumasama sa usok na nawawala sa hangin. Lumapit ako sa kanya at inakbayan siya. Sunugin mo ang lahat ng sakit, anak, bulong ko. Hayaan mong tangayin ng apoy ang lahat ng kasinungalingan ni Marco, ang lahat ng pangit na alaala. Opo, pa, sagot niya. Simula ngayon, hindi na ako ang Angela na madaling lokohin. Hindi na ako ang Angela na anak ni Antonio, matatag, matapang. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Isang totoo at payapang ngiti. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakita ko ulit ang tunay na ngiti ng aking anak. Salamat pa, sabi niya. Salamat dahil hindi mo ako sinukuan. Salamat dahil ipinaglaban mo ako kahit na ako mismo ay sumuko na sa iyo noon. Anak kita, sagot ko. Kahit anong mangyari, kahit baliktarin man ang mundo, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko. Ang yaman ay pwedeng kitain ulit. Ang lupa ay pwedeng bilhin. Pero ikaw, nag-iisa ka lang, hindi kita pwedeng palitan. Niyakap niya ako ulit. Sa harap ng unti-unting namamatay na apoy, naramdaman namin ang tunay na init. Hindi init ng apoy, kundi init ng pagmamahal ng pamilya. Nagtagal kami doon ng ilang minuto pa. Pinanood namin hanggang sa maging abo na lang ang gown. Wala nang natira kundi abo. Abo na liliparin ng hangin at magiging pataba sa lupa. Ganon din ang nangyari sa mga plano ni Marco at Marisa. Naging abo. Pumasok na kami sa loob ng bahay. Umakyat ako sa aking kwarto. Pagkahiga ko sa aking kama, naramdaman ko ang pagod sa aking mga buto. Matanda na nga ako. Ang mga pangyayari ngayong araw ay kumuha ng maraming lakas sa akin. Pero sa kabila ng pagod, magaan ang aking pakiramdam. Wala nang pangamba na baka may maglagay ng lason sa aking pagkain. Wala nang takot na baka paggising ko ay wala na akong bahay. Wala nang bigat na baka ang anak ko ay saktan ng asawa niya. Tumingin ako sa litrato ng aking yumaong asawa sa bedside table. Mahal, bulong ko sa litrato. Nagawa ko. Nailigtas ko ang ating anak. Nailigtas ko ang ating pinaghirapan. Pwede na akong magpahinga ng mahimbing. Ipinikit ko ang aking mga mata. Sa labas, tahimik na ang gabi. Ang hustisya ay nakamit na. Ang mga masasamang loob ay nasa kulungan na, kung saan sila nararapat. At kami ni Angela, ay magsisimula muli. Bukas ay panibagong araw. Isang araw na walang Marco, walang Marisa. Isang araw na puno ng pag-asa. Dahil sa huli, ang katotohanan ay laging mananaig. Ang kabutihan ay laging mananalo. Maaaring magtagumpay ang kasamaan sa simula. Maaaring makapandaya sila ng ilang beses, pero ang hustisya ay parang anino. Maaari itong magtago sa dilim, pero sa oras na sumikat ang liwanag, lalabas at lalabas ito. At ngayong gabi,
Nagniningning ang liwanag sa aming tahanan. Humiga ako ng tuwid. Hinila ko ang kumot hanggang sa aking dibdib. Sa katahimikan ng aking kwarto, narinig ko ang aking sariling paghinga. Malalim, payapa. Ito ang tunay na yaman, hindi ang pera sa bangko, hindi ang malalawak na lupain, kundi ang matulog sa gabi ng may malinis na konsensya at payapang isipan. Napangiti ako sa dilim. Good night, Angela. Pulong ko sa hangin. Good night, mahal. Good night, Antonio. At sa wakas, dinalaw ako ng antok. Isang mahimbing na tulog na matagal ko nang ipinagkait sa aking sarili. Bukas, gigising ako hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang ama na nagtagumpay. Wakas.